Magandang araw, GIP. Babalik na tayo sa weekly raffle natin ng 200 pesos para sa 5 tao. Pero mas simple na ang requirement. Mag-comment lang ng hashtag JD. Kasali na kayo kaagad sa raffle natin and make sure nakasubscribe kayo sa YouTube channel ng JD at Facebook page ng JD. Yun lamang, ganun kasimple. Ngayong paparating na Sunday ang announcement ng winners ng cash prize. At kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, comment lang kayo, JIPs. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Anay, matanong ko lang po, bakit po nabanggit ni Apollo yung tungkol sa dugong buwan? Ano po ba yun? Bakit po yun yung hinahantay ng mga hukluban para ganapin ang seremonya? Wika ni Risto. Ngunit si Noel ang sumagot sa tanong ng bata. Ayon kay Noel, nagaganap ang dugong buwan 1 beses lamang kada 2 taon. Salungat sa liwanag ng araw. Nasa kabila ang buwan na siyang natatabunan ng liwanag sa mundo natin. Kapag naganap yon, malakas ang kapangyarihan ng dilim. Ito ang inaantay ng mga hukluban o karamihan sa mga kulto. Dahil doon sila bumabatay at kumukuha ng lakas. Pulang buwan, kaya tinawag itong dugong buwan. Marami ang magaganap ng mga sandaling yon. Lahat ng may kaalaman sa dilim, inihahanda na ang sarili nilang seremonya sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay. Mapahayop man o tao. Depende kung ano ang hihilingin at kung paano ito tutuparin. Ang pagkakarga ng gamit kapag mahal na araw ay malayo sa pagkakarga sa dugong buwan. Kumbaga, mas mabisa ang pagkakarga sa dugong buwan. Ito'y pwede lamang gawin sa mga sumasamba sa demonyo o kaliwa ang tangan kung tatawagin. Ito din ang panahon na pinakamalakas ang kulab, barang at ano pang mga gawain ng mga hukluban. Ang pag-aalay higit sa 10 buhay ng tao, lalo na mga bata ay nangangahulugan ng paghiling ng walang katumbas na lakas o pwedeng ibalik ang mga taong namatay na. Pero ang taong binuhay ay wala ng kaluluwa. Kaya malakas ito. Dahil hindi kailanman tatablan ng anumang orasyon, maski panlabang pisikal o metal, bagay na masasabing isang immortal. Malapit nang sumapit ang dugong buwan. Kailangan nating maganda. Paliwanag ni Noel. Hindi nakapagsalita si Risto. Makikita sa muka ang malalim na iniisip hanggang sa nagsalita na si Lorena. Hindi mo pa nasasagot ang lahat ng tanong ng anak ko. Kagaya na lang kung bakit ka narito sa lugar. Tanong ni Lorena kay Apollo. Sinusundan ko kayo. Sinusundan at minamanipula para walang makapigil sa ginagawa namin. Isa ding dahilan ay para dukutin si Risto pero napakahirap. Sapat na ba mga sinabi ko? Pakawalan niyo ko. Wika ni Apollo. Samantalang si Risto naman. Biglang pumikit ang mga mata. Tumingala sa kalangitan habang nakadipa ang mga kamay. Ilang sandali pa bigla na lang napaiyak si Apollo. Parang paslit na bigla na lang yumakap sa mga paa ni Nanay Lorena at nagmamakaawa. Pwede na, pero hindi ka na makakabalik pa sa kasamaan. Hindi mo na makukuha ang ninanais mo. Nasumpa ka na sa kalangitan. At sa oras na gumawa ka na masama, mamamatay ka. Mas maiging umpisan mo ng magbago at bumalik sa pananampalataya dahil yun lang ang paraan para humaba ang buhay mo. Uulitin ko, kapag gumawa ka o mag-isip man lang ng masama, siguradong mamamatay ka. Nay, pwede mo na po siyang bitawan. Hindi na yan magtatangkapan ng masama. Sa atin man o maging sa ibang tao, takot lang yan. Wika ni Risto. Binitawan ni Lorena si Apollo. Matapos nun, naglabasan ang mga insekto sa iba't ibang butas ng mukha ni Apollo.
Ang sabi ni Noel, kung binigyan ng pagkakataon ni Lorena si Apollo, pinapakawalan niya na din ang mga insekto sa loob ng katawan nito. Ang totoo, kahit makaligtas man siya sa pagtakas kanina, hindi na rin magtatagal ang buhay niya. Pero siya, sige, hindi ako taliwa sa mga plano mo, Risto. Sobra akong namamangha sa'yo. Talagang binigyan mo pa ng pagkakataon ng isang katulad ni Apollo. Nga pala, Apollo, sino at ano yung baliw na gumagala dito? Huwag ka sanang magsisinungaling dahil narinig mo na ang sinabi ng bata. Tanong ni Noel. Naghiwalay kami ng landas. Alam kasi namin ang plano nyo, gawa ng sinabi ko. Minamanipula ko ang bawat bagay at kaya kong basahin ng takbo ng isipan, pero hindi ko kayang gawin dahil kay Risto. Yung baliw, walang iba kung hindi si Rufulo. Nakakubli sa pagkabaliw para mas mapadali ang pagkuha sa mga bata. Naroon siya at kasalukuyang kinakarap ng ibang kasama mo. Wika ni Apollo. Matapos niyang magsalita ay kaagad na umalis ang tatlo. Sinabi ni Noel na sa Hilaga pumunta ang kapatid sa hangganan ng kabilang barangay dahil doon sila nakamasid. Naunang maglakad si Noel. Kasunod si Lorena. Nasa anyong tao na pero napakaraming putik sa katawan. Hawak ang kamay ng bata para mas mapabilis ang paglalakad. Samantalang si Risto naman, seryoso ang muka at halatang galit. Isang oras ding naglakad at hindi sila sumakay sapagkat gusto ng bata na pakiramdaman ang bawat madadaanan. Hanggang sa nakarating sila sa hangganan ng barangay, gamit ang rebultong may mukha ng kambing. Nakita ni Noel sa lugar ang naganap. May aswang at sugatan na si Abner. Doon sa direksyon, hinahabol nila ang aswang. Wika ni Noel. Mabilis nilang pinuntahan ang lugar. Nailang pa si Risto dahil lagpas sa kanya ang mga damo at ang tanging nakikita lamang at sinusundan ay si Lorena. Ilang sandali pa, biglang napahinto si Lorena. Nagudyat ng kamay na manatili muna at may naaamoy siyang hindi maganda sa lugar. Huminto naman si Risto habang si Noel pinagmamasdan ang mga mata ni Lorena kung saan nakatingin. Hanggang sa nagsalita na ang bata at sinabing nasa bandang unahan si Melissa. Tinuro ng bata ang direksyon. Kumaripas naman ng takbo si Noel hanggang sa naabutan si Melissa na nakataob sa lupa. Duguan at may mga bakas ng kalmot sa likuran. Kagad niya namang sinuri kung buhay pa. Niyugyog ang katawan ngunit hindi tumutugon ng babae. Kinapa ni Noel ang pulso at pinakiramdaman ang dibdib. Nawalan lang siya ng malay, Kuya Noel. Buhay pa siya. At teka, sandali lang po. Pwede po bang buhatin niyo si Ate Melissa doon banda sa patag? Wika ni Risto. Binuhat ni Noel si Melissa at dinala sa itinuro ng bata. Habang si Lorena naman ay hindi mapakali. Bigla na lang naging gasgas ang boses at muling nag-anyong aswang. Pero sa mga sandaling ito, galit na ang muka at panay ang angil na tila may hinahamon sa lugar. Ilang sandali pa, bigla na lang lumundag papalayo si Lorena. Anong gagawin ng nanay mo? Saan siya pupunta? Tanong ni Noel. Alam ko kung saan siya pupunta pero hindi ko po alam kung anong gagawin niya. Kuya, pakihawakan po yung ulo ni Ate Melissa. Iangat niyo po ng kaunti para makahinga ng maayos. Wika ni Risto at kagad naman itong ginawa ni Noel. Itinaas ng bata ang kanang kamay. Nag-usal ng hindi maintindihan habang tumutulo ang luha sa mga mata.
Ilang sandali lang ang lumipas. Nanlaki ang mga mata ni Noel nang makitang unti-unting naghihilom ang mga sugat ni Melissa. Nawala na ang pasa sa muka at yung dugo sa ilong ay bumalik sa loob. Sinilip pa ni Noel ang likod ng dalaga ngunit wala na ang lahat ng kalmot. Bantayan niyo po siya, kuya. Tulog lang po si Ate Melissa. Susundan ko na po si nanay. Wika ni Risto. Kalmado lang na naglakad ang bata habang unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi naman mawari ang mukha ni Noel. Matindi ang pag-aalala niya sa kapatid na si Abner. Kung nasugatan si Melissa, marahil mas malubha ang kalagayan ng kapatid. Si Risto naman, habang naglalakad, alam niya ang direksyon kung nasaan si Nanay Lorena, pero nagtataka dahil hindi naman siya nakakaramdam ng kalaban sa gawing iyon. Sa halip, sa lungatang direksyon kung saan niya nararamdaman ng aswang. Kaya naman imbis na magpatuloy sa pagsunod kay Nanay Lorena, mabilis niyang pinuntahan ang aswang. Hindi niya alintana ang matataas na damo. Hinahawi lang ito na parang wala lang. Hanggang sa makarating siya sa isang bangin. Mababaw lang na tila isang patay na ilog ang tapat nito at may malalaking puno ng akasya. Sa unahan naman ay may sementeryo. Alam na ni Risto na nasa taas ng puno ang aswang. At sa katunayan, naaninag niya na at mismong nasa tuktok pa na parang nakapatong sa mga dahon. Kalmado lang si Risto. Bumaba ng bangin at umakyat naman patawid sa kabila. Nang makasunod ang bata, wala na doon ng aswang. Hanggang sa may nakita siyang isang tao na naglalakad sa gilid ng sementeryo. Madumi ang kasuotang damit at nakayuko lang. Hindi na rin dama ng bata ang aswang sa lugar maliban na lang doon sa tao. Sinundan nito ni Risto hanggang sa pumasok sa eskinita sa pagitan ng dalawang puntod. Pagtanaw ng bata sa mahabang daanan papunta sa loob ng sementeryo, madilim at ang bawat daanan ay napapalibutan ng lapida. Hanggang sa tuluyan na siyang nakapasok sa loob. Tahimik ang lugar at ang tanging bumabasag lamang ay langit-ngit ng malalaking puno at huni ng kulisap. May kumakaholding aso, ngunit nasa bandang malayo. Ano kayang meron sa taong yun? Hindi naman siya banta eh. At saka, wala din namang nakalagay na kung anumang poder sa lugar. Maliban na lang sa mga dasal na humihele sa tenga ko. Parang dasal ng patay eh. Wika ni Risto sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa may napansing taong nakaupo sa unahan, sa ibabaw ng mala-aparador na mga nicho. Tinitigan ito ni Risto hanggang sa pumasok sa isipan na maaaring ito yung baliw at ito yung nakita niyang dumaan kanina. Lumapit si Risto, nakatingala sa itaas kung saan naroon ang tao. Magandang gabi po. Kung hindi niyo po mamasamain, may tinutugis po kasi kaming baliw. Posturang baliw na nagtatago lang. Hindi kasi kailang ikaw yung taong yun eh. Maaari ka bang makausap sandali? Wika ni Risto. Hindi nagsalita yung tao. Nakatitig lang sa kanya hanggang sa biglang lumundag pa ibaba. Nagulat si Risto dahil mataas ang nilundagan nito at hindi man lang nadapa. Maaring tama ang hinala mo. Kung ako man yun, anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Sa liit mong yan. Teka, kulang pa ng isa mga batang nadukot ko. Pwede kitang idagdag. Wika ng lalaki. Hindi nagpapakita ng kung anumang reaksyon si Risto.
Bagaman may tensyon sa lugar, nanatiling kalmado ang bata. Lumapit naman sa kanya ang tao at nagpakilalang Rufulo. Alam ko kung sino at ano ka. Sa tingin mo ba, sasabihin kong may tinutugis kami kung karaniwang bata lang ang nasa harap mo? Sige lang, lumapit ka lang. Wala din namang magagawa yan eh. O ano, dudukutin mo ako. Gawin mo nga. Wika ni Risto. Aba, bakit? Sa palagay mo ba, hindi ko alam kung ano ka? Nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Ropulo hanggang sa nahawakan niya sa balikat si Risto. Kasabay nito ang biglaang pagbabago ng anyo ni Ropulo sa pagiging aswang. Kumawala ang bata. Umatras ng bahagya habang nakaangat ang kamay. Nag-umpisa na sa pagdarasal si Risto. Tumawa naman si Ropulo at sinabing ang dasal na maaaring tumalab sa lugar ay ang dasal na pagpapapayapa ng kaluluwa. Sinakmal ni Rofulo ang bata, ngunit laking gulat niya dahil hindi niya ito mahawakan. Nakakaramdam din siya ng matinding init mula kay Risto kaya napaatras ang aswang. Kahit anong lugar, kahit sa simbahan, altar o kung saan man, basta buong pananampalataya mo, makikinig ang Ama. Sa ngayon, pinaparusahan ka na niya. Huwag kang magkakamaling hawakan ako uli. Sinasabi ko sa'yo, mamamatay ka. Magtatanong lang ako, saan mo dinala yung mga bata? Wika ni Risto. Subalit hindi makitaan ng pagkatinag si Rofulo. Bumuka ang napakalaking bibig ng aswang. Akmang kakagatin ang leeg ni Risto pero inangat ng bata ang kamay. Daliri lang ang itinukod ni Risto sa panga ni Rofulo at bigla na lang itong nanigas. Hindi ba binalaan na kita? Huwag mo kong hahawakan uli. Ulitin ko, saan nyo dinala ang bata? Simple lang na sagot ang gusto kong marinig. Huwag mo nang gustuing mamatay. Wika ni Risto. Nanginig ang baba ni Rofulo. Tumulo pa ang laway habang unti-unting tinitikom ang bibig. Sa kabila ng mga sinabi ng bata, hindi pa rin nakinig si Rofulo. Nagtangka pa itong tumakas, lumundag sa itaas ng matayog na puntod. Kapag tumakas ka, patay ka. Babagsak ka na lang bigla sa lupa at mababali ang mga buto mo. Markado ka na ng gabay kong si Mikael. Kilala mo naman siguro ang pinakamagiting na mandirigman ng kalangitan, hindi ba? Wika ni Risto. Ngunit ganun pa rin. Binaliwala lang ni Rofulo ang mga katagang binitawan ng bata. Noong muli nang lulundag ang aswang, bigla na lang itong bumagsak sa lupa at dumaing na parang sobrang nasaktan. Hindi ka nakikinig sa akin eh. Manhid ka ba? O pinaninindigan mo ang pagiging baliw? Isang tanong lang ang maririnig mo sa akin. At kapag sinagot mo ako ng tama, papakawalan kita. Saan nyo dinala yung mga bata? Tanong ni Risto. Lumapit siya kay Rofulo na pilit inaangat ang katawan. Ngunit bumabagsak lang ito sa lupa. Ama, pahintulutan niyo po ako. Alam kong kasalanan ng hukuman ng buhay ng tao. Binigyan ko siya ng pagkakataon, ngunit ayaw niyang makinig. Nararapat lang sa kanya ang hatulan. Kaya ikaw, demonyo ka. Hinahatulan kita ng... Teka, sandali. Wag mo akong papatayin. Sasabihin ko na sa'yo. Sasabihin ko na kung saan ko tinago ang mga bata. Sa kabundukan ng Tagbilaran, naroon din si Almacar. Inaantay niya ang huling batang magiging parte ng seremonya pero gaganapin yon sa Cebu. Hindi lang ako ang napag-utosang dumukot na mga bata, pati na rin si Apollo. Kami lang ang pinahintulutan dahil makikilatis namin ang nararapat na mga bata.
dapat magkakasunod na buwan ng edad. 12 na. Iyon ay sapat na sa seremonya, pero kinakailangan pa ng isa para sa pagbubukas ng portal sa rebulto niya. Wika ni Rufulo. Hindi na ibitaw ni Risto ang kataga ng sibat ng kalangitan. Sa kabundukan ng Tagbilaran. Sige nga, bakit hindi na kumpleto ang mga bata? Tanong ni Risto. Ikaw, iho. Ikaw ang ika-13. Ikaw ang matagal na naming tinutugis pero maraming beses na kaming nabigo. Sanggol ka palang pinagplanuhan ka na namin. Ikaw dapat ang unang kukunin pero hindi na isa katuparan dahil maraming nakabantay sa'yo. Pero may isa pa palang bata ang may kakayahang hindi malayo sa'yo. Si Almacar lang ang nakakalam. Siya lang ang nakakita ng propesiya bukod sa propesiyang nakita niya sa'yo. Kung pipigilan mo siya, dapat mong malaman kung sino at saan nakatira ang batang yon bago ka maunahan ni Almacar. Sa susunod na buwan na ang paglabas ng dugong buwan at kapag naisa katuparan ni Almacar ang hiling niya, mabubuhay si Rodan na isang immortal. Pagpapaliwanag ni Rufulo. Ay nako, hindi ko alam kung paniniwalaan ba kita pero hindi ka naman mamamatay. Ibig sabihin hindi ka nagsisinungaling kasi hindi ka naman nga namatay. Pero may bilin ako sa'yo. Magbago ka. Huwag ka nang gumawa ng masama kagaya ng ibang binigyan ko ng pagkakataon. Dapat bumalik ka sa pananampalataya. Maging mabuting tao at kung magkakasala man, ikumpisal sa Ama. Pero hanggang sa tipikal na pagkakasala lang ha, yung hindi na bibilang sa 10 kautusan. O sobrang hirap, di ba? Parang wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi ang kabutihan. Ito lang kasi ang magpapahaba ng buhay mo. Kaya wag na wag kang magkakamali. Sige po, maraming salamat. Wika ni Risto at hindi na nagsalita pa si Rufulo. Hanggang buto ang mga binitawang kataga ng bata. Yumuko na lamang, umiyak, nagmuni-muni ng kapatawaran para sa kanyang mga nagawa. Umalis na si Risto. Nakasalubong naman siya ni Lorena habang inaalalayan nito sa paglalakad ni Abner. Dinurog ang puso ni Risto nang makitang putol na ang isang paa ni Abner. Bakit hindi mo pa pinatay, anak? Samantalang si Pangkaw naman, madali kang nakapagsabi ng paghuhukom. Wika ni Lorena. Ang taong may pansariling kapakanan, isang imahe ng demonyo. Si Pangkaw Nay, hindi siya tao. Walang nagdikta sa kanya upang lapastanganin si Ate Melissa kung hindi ang sarili niyang kagustuhan. Bagay na masasabing literal na demonyo, kaya ganon ang pagpapasya ko sa kanya. Ang magkasala ka ng dahil sa sarili mong kagustuhan ay higit na ipinagbabawal at walang puwang sa paraiso ng kalangitan. Pero kapag nagkasala ka dahil sa ibang tao, pamilya, pag-iigante, at sa pangangailangan, binibigyan ko ito ng pagkakataon para magbago. Wika ni Risto. Lumapit siya kay Abner. Bagsak na ang ulo nito at parang wala ng buhay. Hinawakan ni Risto ang noo ni Abner. Kita naman ang sobrang pagtataka ni Lorena. Bahagya pang napapikit ang mga mata ni Lorena dahil bigla na lang nagliwanag si Risto. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Abner na parang naghihingalo kaya inilapag siya ni Lorena. Pinagaling ni Risto ang mga sugat ni Abner pero hindi na naibalik pa ang naputol na paa. Nang magkamalay si Abner, umiyak ito ng napakalakas habang tinitignan ang nawalang paa. Dumating naman si Noel at Melissa. Nagulat ang dalaga sa nakita. Umiyak din at nagbitaw ng mabibigat na salita.
Patawarin nawa mga sinabi mo, ate. Buhay pa naman po si Kuya Abner, kaya wala tayong dapat ikalungkot. Pasensya na po, hindi ko po kayang ibalik ang anumang naputol na parte ng katawan ng tao eh. Wika ni Risto. Nagyakapan ang magkasintahan at narinig pa nila ang sinabi ni Melissa. Mamahalin niya pa rin ng walang kapantay si Abner kahit ano pa ang maging kalagayan. Ilang sandali pa, nagmungkahi na si Risto na may hahanapin sila. Sumabat naman si Lorena kung ang mga bata bang nawawala ang tinutukoy ni Risto. Dagdag pa ni Lorena, naroon ito sa bahay ni Rofulo. Hindi po, Nay. Wala doon ng mga bata. Nasa bukiran sila ng Tagbilaran dahil doon daw dadalhin sa Cebu. Hindi din po yun yung hahanapin natin. Kung hindi yung isang bata na katulad ko na may kakaibang katangian. Ang hindi ko lang po alam kung nasa panig ba siya ng masama o mabuti. Narinig ko po kasi yung bulong ng gabay ko eh. Ang sabi po niya, ako lang ang natatanging banal. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIPs. Muli huwag nating kalimutang mag-comment ng #JD dahil babalik na ang weekly raffle natin na 200 pesos. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.